Maayong nga adlaw sa mga kaabyanan kag mga kautoran nga naga-follow up sa sini nga programa sa aton nga pagtuon sa leksyon sa aton Panay and Gibanas Hope Channel. Kabay nga sigyapon nga sa panahon nga subong sa piyak sang pandemic ara kamo sa maayong panglawas kag nagapamalandong sang kaayo kag gahom sang Ginoo. Ginapanamyaw ta dira sa may iglesia sang Agdahon, amigo ta sa Brother Arne kay Cheryl, mayo nga adlaw sa imo dira. Ako nagapati nga ikaw gid tune in sa sini nga programa. Kaupo sa mga kauturan dira sa Dueña sa Barotakbio, Pana sa Capiz, Aklan, Antique, bisan pa sa Negros kung marabutan kag sa bugos nga kalibutan nga naga-follow up migo tada sa Canada, sa Amerika, si Larson, mayo nga adlaw. Kay Dr. De La Cruz, Dr. Balentungog, mayo nga adlaw sa imo dira. Maayong adlaw sa tanan, kag welcome naman sa aton nga pagtuon, sa aton Sabbath School lesson. Nalipay kami nga makaupod ka muliwat and I'm so glad, Pastor Sandy, nga makaupod ko sa imo subong sa pagbadbad sa pulong sang Ginoo about Abraham's seed. So last week, Pastor, no, nag-istorya ta about the children of promise. Subong naman niya, specific na Abraham's seed. So noyhan ang aton niya matun-an sini nga adlaw. So let's continually be prayerful nga ang tanan naton niya makita kag matun-an sa aton nga study this day. It will be a blessing not only para sa pagbulig sa aton pagpasanyog sa aton nga spiritual nga pagpanglaton upod sa iya, but most especially bear fruit for eternity. By the way, gusto mo pasalamat sa sining semana tungod ari subong ang gwapa nato nga co-host, Sister Romelyn Alvarez, nga sa diin isa sang aton nga reserve diri kun ikasumula si Pastor Suwalog at si Pastor Rino nga nanging kaupod naton diri sa sining nga programa. Before kita mag-start sa aton nga programa, doko kita sa pagpangamuyo. May gugmaon namon nga Dios sa sining kaagawon kami gid nagapalapit sa imo. Ihatag o Dios ang kaalam kag hibalo sang mga punto nga amon pag-i-discuss kaupod kay Sir Romelyn. Ikaw gid magapatunga sa amon, ikaw magapayo sa amon nga mga audience, ikaw magapayo sa amon nga nagpamati, ikaw magapayo bisan sa tagsa namon ka mga kaabyanan nga ra subong silang puluyan ginapangayo namon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang aton nga sentro sa pagtuon sa sining adlaw, sa sining semana, kung basahon ako sa English, by the way, i-translate na ko ni Sister Romelyn. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, "But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light." Para manami, atong gipmatian siya sa Ilonggo. Sa Ilonggo, gahambal, apang kamo pinili nga kaliwatan, harianon nga pagkasaserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga iya sang Dios, agud nga magpakita o kung mapakita ninyo ang gamhanan nga mga buhat nga nagtawag sa inyo gikan sa kaludulman pakadto sa iya kalatingalahan nga kapawa. Okay, katawom Sir Romelyn, no? Amoy na pagtawag sa Ginoo. By the way, sa diin na refer ini nga ginambal sa Ginoo, chosen generation. Nagambal siya sang general, no? Pero unahon naton sa pagtuon diri Sir Romelyn. Excuse me. About siya sa seed. Ang aton nga leksyon sunod sa Mr. Postero. May 5 diri the special seed, ang pinasay nga binhi, the inheritance of the seed, ang anublang panublion sang ining mga binhi sang katawan ni Abraham, the disloyal seed, mayara nga hindi ya tampan sa Ginoo, kag the rest of the seed o kun ining remnant, kag the spiritual seed aton ang mga abyan isa-isawon para gid nga mahangpan naton tanan ang ini nga mga ginhambal diri sang aton nga author. By the way, God's covenant with Abraham involves his seed. Ang pakigkatipan sang Ginoo sa kay Abraham naopdan siya sang binhi. Insidiyo naton kung ano ng binhi, okay. Ang iyang mga kaliwatan, his descendants. Okay. Ang katawan sang Israel, ang immediate nga katawan sang Israel, amotong ang mga chosen nation, no, sa Middle East. Kita mo Sir Romelyn, no?
the wonderful wonders nga ang mga Israel noon ara gid sa tunga-tunga gid sang kalibutan, no. Ano gid ang tuyo sang Ginoo nga ang ara gid sa the Middle East, kag sa Middle East ara gid sila pinaka strategic nga area nga place nga ang ginbutan sa Ginoo. Ina siguro mga utod, mga kabyanan. Tungod sang plano pinaka handom sang Ginoo sa iyang katawan. Kita mo? The people of Israel were the immediate seed of Abraham. Amon siyang lapit niya nga mga binhi. So, they enjoyed the blessings of the covenant. Bless sila sa Rumilen tungod kay nga sila ang unang naka-enjoy sini. And they were expected to fulfill their part of the covenant. Ang grabe ang expectations sang Ginoo sa iya nga dapat kay kamo ang immediate seed, kamo ang kaliwat nakon, kaliwat ni Abraham, makita sa inyo ang mga ginapangita ko. Kag sa sini nga punto, no, ang special seed nga ang pinasay gid siya dito, no, nga pinasay gid nga binhi o kon kaliwatan ini ang sa kay Abraham. Dira sa Romilin sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, nanungod siya, nagambal siya sang pinasayi nga binhi. Deuteronomy kapitulo 7 versikulo 6. Kapitulo 7, Versikulo 6. Basahon ko Sige, sa palihog basa. Iliganon. Okay, sa Iliganon. Kay ikaw katawhan niya balaan sang Ginoo nga imo Dios. Ang Ginoo nga imo Dios nagpili sa imo nga mangin iya katawhan nga kaugalingon. Katawhan, no? Kay of all the people sa kapanahonan ni Abraham, ang ginpili sa Ginoo ining mga Israelon. Sa rubiling of all the people nga ang Israel ang Ginoo kay in fact kon aton tun-an hindi lamang mga Israelon ang civilized nga tao sa nga panahon, mayara da mga Egyptians, mga Hittites, kag Chaldeans. Kag kun basiling kita nga tungod kay sila matarong, ang mga patriarchs nato so may mga problema man, no? Mayara ba sila mga moral nag-decline man sila morally, kag bisan pagani sang ilang relationship hindi man nami mas nami gani ning mga iban nga mga katulad sa mga Egyptians, may mga conservative, Hittites, kag mga Chaldeans nga ang dira gid siya ginpili gid niya ang mga Israelon. Amo nang si Rom, no, nga ginpili gid ang mga Israelon. Siguro, Pastor, isa dara is, it's never because of Israel themselves. First, gid nga rason, because they're never special. Siguro kita nga mga human beings, galantot sa tao, we choose people because maybe of their rank or their educational background, ila physical attributes, mga amo nang basihan naton, but with God, He doesn't need us anyway. He has everything and He could always do everything without us. So, isa ka, para sa akon, Pastor, is, it's because of His love. Correct ka dyan. It's never about Israel or us. Ang Ginoo yan nakabasa siya kag kung nga ginplaster niya nga generation inatungod kay may ara sang madalom nga plano. Kag of course because of His grace ginpili niya bisan may mga periodical sins man sila, periodical loopholes man sila, pero ginpili sang Ginoo tungod sang bugay man sang Ginoo. Tiamo nang hindi kita matingala kung ang of all the people sa kalibutan sa panahon ni Abraham ginpili niya ang Israel ina tungod may ara siya nga may madalom siya nga pagtanaw sa sini makatawan. Pero galing kay sa ilang pagkapinili sa Romilin, ang expectation sa Ginoo daw wala ilang mamit, no? Wala ilang mamit. Ano ang mga rason kung ang ilang mamit daw abusar sila sa kuno sang pribilehiyo nga ginatag sang Ginoo sa ila. Kung kaysa siguro, Pastor, kay kita, if matagaan ta pribilehiyo bala kung kaysa gaabuso kita ang ka-special sa ako nari sa ako nakamatuoran mas better or sa iban. Mga amo na pala huna-huna. Amo na ang nagadlagan siguro sa una-una sa Israel. Kag going back, Pastor, sa gin-share mo kagina nga Israel gid ang ginpili. Geographical location na, Pastor, ba? May Egypt sa babaw and then sa south. Mga Hittites kag mga yes, geographically speaking or strategically ginbutang sila sang Ginoo sa area nga ang tanan nga sahi sang tawo makaagi dira. So mas damo sila opportunity accessible ang yung tanan ng mga tawo nga maka-share tani isang kamatuoran. Nga mangin iya nga mouthpiece, mangin iya representative kung ano klase Ginoo may ara sila. Towards sa iba niya generation. Tama. Bilang ang gamiton sila sang Ginoo mangin
may duha sa evangelism, may duha klase, centrifugal kag centripetal. Kung masilang kita centrifugal, ang katawan magatipon pagkato fuse sa ila. Centripetal, gamiton sila ang mga Hudiyo nga magpalapnag sa may balita. Besides, ang mga katawan may arang access sa sini nga dotong kay ara sila sa Middle East. Yes. Very strategic place nga sa diin kayang isa sa mga tuyo sa Ginoo nga gamiton sila nga mag palapnag sang kamaturan nga mahimaya ang Ginoo nga nagtugas sining kalibutan. Okay kataom no? Ikaduha nga punto niya, the inheritance of the seed. Practically, ini nga palunublion, siling ko, kalapad man sa kalibutan, nga dito gid ang dutang saad nga ginhatag sa ginoplano sa Ginoo. Ano ang ara sa sinang dutang saad nga ginhatag ginpapanubli sa Ginoo sa kay Abraham kag sa iyang mga binhi. No? The land of Canaan, no? The land of Canaan. Sila nga sa mga reports sa panahon ni Caleb ni Joshua, the land that flowing milk and honey. Kung sinong tama ka fertile ini nga duta. Siguro hindi lamang ini nga duta mong fertile, pero ano gid ang ara sa sinasakyanan nga ang dira gid sila i-plaster, hindi nga dito sa Egypt lang, dito nga develop o kon wana sa ning develop na siya nga syudad, hindi nga dito pagid sila dalon sa land of Canaan. Ayan, may ara ka mapunto, Sir Romilin. Nga of all the places, dito sa promisan, bisan pa sa panahon ni Moses, panubliay ning promised land. Ano ang ara sa Canaan, nga dito siya ang mangin palanublion sa Ginoo? Siguro ang itong kagina ang geographical location niya. Nga nasentro siya sang tanan, kag alagyan siya sang madamo nga klase sang nasyon, kultura. Gamay lang ang Israel, but then if hindi ka mag-agi sa Israel, if pakadto ka sa Egypt, wala ka na agyan nga iban. Pamakadto ka naman sa South, wala ka naman agyan nga iban. Sa Israel ka gid maagi. Isa na ka, para sa akon pastor nga, for sure, siguro nga rason sang Ginoo, but then again, his thoughts are higher than our thoughts. Exactly. May ara siya rason nga adid to, and at the same time, isa ka rason sina nga sigurado para sa akon is, it's his way of saving them. Geographical location, day of birth, family nga ginbataan sang Israel, generasyon nila, tanan-tanan exhausted na sa sang Ginoo, gin-maximize sa sang Ginoo para luwason ang iya katawhan. So for sure para sa ila kaluwasan nga dito sila ginbutang or dito ang ginhatag sa ila. By the way, Sir Romilin, ang ining promesa, ining covenant sa Ginoo, ang pakikatipan sa Ginoo, may ara siya nga mga duha ka extreme. If they obeyed or if they disobeyed. Ano ang mga advantages, Sir Romilin, kung sila nga magtuman sa pakikatipan sila sa Ginoo? Diri sa ginambal naton sa kay Mr. Postero. They would receive His blessings and prosper in Canaan. Kung sila magtuman. Ano pagid? They would be the head of the nations. Nahamitan nino kay mangin ulo sila sa mga pungsod. Kag sila makaangkon sining magauswag sila sa Kanaan. Kag magnin ulo sila sang tanan nga kapungsoran. But if they disobeyed, sunod dira sa Deuteronomy kapitulo 28, 15 hasta 68, basa Sir Romilin. Deuteronomy 28, 15 hasta sige ang mga do kanana 28 versikulo 15. Versikulo 15 nagahambal siya nga apang kon indi ka magpamati sa tingog sang Ginoo nga imo Dios sa pagbantay sa paghimo sang tanan niya nga sugo kag sang iya palatukaran niya ginsugo kusini nga adlaw sa imo nyan initanan nga pagpakamalaot magaabot sa imo kag magalambot sa imo. Okay, kataom no? They will i-curse sila sa Ginoo. They would be cursed and expelled from the land. Kita na to no ang istorya sang mga Israel noon bisan pa sa panahon sa mga judges kag kings nga sa panahon nga matinumano sila ginabless sila sa Ginoo kon manangin wala sila nagatuman ang pagpakamalaot sa ila, and they would be conquered by other nations. Bo silingon
nagapati kita sa protection sa rumilin sa Ginoo nga ma-income gadya ang iyang powerful hand naga-income sa mga katawan niya sa mga pinili niya. But kung sila nangin disobedient, ano matabo gina-open sa Ginoo ang iyang kudal agud nga sila mangin vulnerable sila, madali sila nga salakay. Kita mo gina-invade sila sa panahon sa Assyria, Babylon, kag bisan pa sa Egypt, gin-open sila daw masilin naton daw nangin tanglo ang ilang relasyon sa Ginoo. Isa siling mo gina nangin spoiled sila tungod sa mga ara sila, chosen generation sila ang masilin naton. In fact, sila ang pinakamaalam mga tao sa kalibutan. Kita mo nga mga scientists sa buong sarumilin sa Amerika, mga Jews. Atong sa panahon sa desert storm, ang the latest nga fighter plane, tong F-14, it was the Jews nga nagkuan sa to, nagplano sa to, nagobra sa to. Bisan pa sa panahon ni Hitler gani, kita mo anhelit ang ilang tungod sang gusto sa mga German nga sila lang maalam. Magluwas ang ibang mga political motive, pero magluwas sina tungod kay ining mga Hudyo tama sila ya ka gifted nga mga tao. Gifted. Muna siguro tungod sila pagka-gifted, tungod sila pagkaalam, naabusara nila. Pero anyways, ang Ginoo ya once nga siya nagplano nga mayara siyang katawan, i-fulfill niya bisan pa nga hindi sa sina nga mga katawan, no? Makita natin, Pastor, he's a promise-keeping God. Ang promesa niya ginakip gid yung promesa niya kay Abraham nalabot gid sa iya kaliwatan. Bisan wala na si Abraham, ang iya nga promesa sa ila sa gihapon nagapabilin. Pero makita natin diri nga though he is a covenant-keeping God o promise-keeping God, all His promises are conditional of their obedience. Ini tungod kay ang Ginoo tyrant o mambal kita nga kung di ka magsulod sa akon hindi kamo mahulan kamo ang mawad-an. Hindi amo na ang klase ang ginapakita sang Ginoo, but then ang iya na pamaagi is for them nga hindi nagid mas magpalayo sa iya. Imagine if nagrebellious na o kung nangin malaot ng iya katawhan, but still hindi iya pag-i-withdraw ang iya nga grace somehow, madula na gid sila. It is ma-self-destruct na lang gid. I mean, we are not capable of taking care of ourselves. Hindi ta kaya nga i-take care of ourselves. Apart sa grasya sang Ginoo, mangindulaan kita. So mo nang isa sa pamaagi siguro pastor sang Ginoo nga tawagon sa liwat kag i-remind sa aton or sa ila sa aton tanan nga ari ko di mas maka-take care ko sa imo. Isa pa gid siguro pastor is na-remember ko ang Jeremiah ba? Ang iyang promesa sa Jeremiah, di ba, even after this, may 70 years na captivity, this time sa Babylon, though it will be, hindi ang ginamin diri nga mga rebellion ang sa aton lesson, but then, kung natawo naton, repeated, gina-allow sang Ginoo, mangin captive ang Israel, pero nag-promise siya through Jeremiah nga, I know my plans for you, plans of peace and to prosper you. Makita naton diri nga bisan pa gin-allow sang Ginoo o pasugtan sang Ginoo nga ma-conquer sa iba niya nasyon, makaptive sila sa iba niya nasyon, pero may plano gyapon ang Ginoo sa ila. And part silang plano is ang amo ng captivity nila para mas mapakita sila sang Ginoo nga ako lang gid ang maka-take care sa inyo kag kung hindi kamo mag-allow sa akon nga supremely govern you, wala ang eternal life na ginaman ko para sa inyo kasi hindi niyo makuha. So somehow God allows things that He hate to happen to us for the things that He want the most mangin aton man. So panandalian mo lang ng captivity in the end. Ginatan-aw ko bala sir, Salvation gyapon naton. ginatan-aw ko bala nga tama ka nami gani sila nga sitwasyon, no? Imagine na may propeta sila nga okay kung magamot ni maamo ni matabo si mo kung mo ni tama ka direct sang mga plano sang Ginoo sa ila nga wala kon tani sang matabo sa ila kun sila nang take care lagi na pumati lagi sila sa mga hambal sa mga propeta. Pero galing kay mo na siguro tungod sa pagkatawhanon tungod ba sa mga pressure sa ila palibot man example no sa ila mga katupan yung mga nasyon. Grabe manabi daw matintar man sila. Pero anyway, ang Ginoo no sa gyapon gin-assert niya ang iyang isa sa mga attributes sa Ginoo, iyang justice and mercy. Ang iyang matapos nga naluoy sa isang katawan,
kag ini nagapabungol sa iya, gina-implement iya ang justice for the sake sang iyang remnant, kag ang iyang pagkamaluyon sa gyapon hindi nga abusaron sang katawan ang pagkabugana sa kaluoy sa Ginoo, dira gina-implement sa iyang justice. Kag sa siling ni G. White sa Prophets and Kings, page 19. The children of Israel were to occupy all the territory which God appointed them. But it was God's purpose that by the revelation of His character through Israel, man should be drawn unto Him. Ang mga katawan kari sa iya. To all the world, the gospel invitation was to be given through the teaching of the sacrificial service. Christ was to be uplifted before the nations, and all who would look unto Him should live. As the numbers of Israel increased, they were to enlarge their borders until their kingdom should embrace the world. Katawom, no? Grabe gidya nga ka-fertile, tama ka masiling natong ka-lucrative sang position sa mga Israelonon. Nga sa diin, gamiton sila sa Ginoo, kag kung mangin productive sila, kag kung mangin manami sila, maga-expand ang ilang territory. Until, silin until they enlarge their borders, until their kingdom should embrace the world. Bosinon, malikop ang kalibutan. Pero ang pamangkot, tungod kay nagdeviate, naglalis ining katawan sa Ginoo, ano natabo sila? Ginkuha ang pribiliyo sa ila sang katawan. Nangin tungod silang pagka-disloyal, silang ganito sa Jeremiah chapter 3 verse 20, surely as a wife treacherously departs from her husband, so you have dealt treacherously with me. A house of Israel says the Lord. Doon nagamit ang Ginoo sa sang analogy, katulad sang husband and wife. Kita nga mga Christians, gisibulong nga wife sang Ginoo, ang church wife sang Ginoo, ka-spouse ang Ginoo, amo siya ang atong husband. Every time nga sa rin mangin disloyal, mangin unfaithful ang katawan, ang Ginoo wala manalipay kag anon katabo. Natural, normally as relationship husband and wife, may mga legal implications. May mga pailan ka, adultery, legal separation, kag matabo siya. Pero ang Ginoo, sa piyak siya ginimo sa mga katawan sa Israel. Sa gyapon, ara siya. In a way, kung ikaw yung membro silang panimulay, nangin disloyal sa akon, may ara kapag nabilin dira nga mangin loyal sa akon. Busin, ipostrog sa Ginoo, ang iyang remnant, ang iyang katawan, nga magadala sang iyang gidya nga pagpakamayo. The base of eternal covenant is relationship between God and people. Marriage is an image of this relationship. Since Israel was persistently disloyal, God brought upon them all the words of this covenant. Jeremiah 11:8, that is the curses from breaking the covenant. There is a 2 Thessalonians 2. If Noah had rejected God, he would have died in the flood. Amo tong sa kay Silins ang covenant sa Ginoo ito sa kay Noah. Okay, you and your family masay pinagi sa arka. Pero kung nangin-reject niya yan ito nga promesa sa Ginoo, hindi man siya makaabil sang kabuhi. O kung ang Ginoo may ibutang gyapon nga mag-manage, mangin remnant nga pagkatapos ng baha, magapadayon sang grace, sang bugay sang Ginoo kag sa iyang plano. Grabe ka pa nga man din ang Ginoo nga may luwason gid siya, nga may i-bless gid siya. Bisan pa ang kaliwatan sang Israel, no? Halin sang primero asa sa katapusan, nagliwat-liwat sa pagrebelde, pero ang Ginoo gid siya hindi maguntat. Hindi ta kumbaga ma-outlast. Ang grasya sang Ginoo nga gin-offer sa ila kag naka-extend man sa aton. Ito kumbaga kung amo ning level sang pagpakasala sang tawo ang balagani sa Bible, ang iya grasya sobra pa gid. Grabe ang amazing love sang Ginoo sa aton. Ang kanami sa aton Dios sa Romilin, nga siya na nagtuga sa aton tanan nga mga privileges kinatag na sa aton, sakyak sa aton makasala. Sa gyapon wala niya kita nga gin-robot okay kilanan sa sekreto lang lisuon kung impong nuna. Ang kanami
freedom of choice gyapon ang ginpairan sa Ginoo. Nga pabayaan niya nga maglisa iya katawan agud nga maka-learn sila sang lesson out sang ilang mga failures tungod kay gintuman ilang kugalingon. Kagka naman isang gingamit yung analogy sa Ginoo na husband and Husband and wife. Wala wife. na siguro sang mas may happy it pang relasyon dito sa kalibutan more than husband and Yeah, wife. exactly. Oh. Makita ginaton niya ginapaintindig sa ton sang Ginoo liwat-liwat pagi sa mga illustration niya nga kung ano ka happy it para sa iya-iyak mga katawhan. Mhm. Kung ano ka intimate ang gusto niya mga relasyon sa aton iya katawhan. Okay. Halin sa panahon ni Adam and Eve, may ara nga mga stages ang remnant. Siling ko kay na para nga ma-maintain kag mapadayon sang Ginoo nga may arang katawan siya nga pinasahi, may katawan siya nga magapabilin nga magadala sa iyang bandera, may ara siya nga mga pinili gyapon halin sa piyak sa ginsuguran sang generation, tob sa isa ka generation, tob sa ka generation, may ara nga mga remnant o kon mga nabilin sang iya nga bini. Siling gani diri sa Romans 11:5. Even so then, at the present time, there is a remnant according to the election of grace. Hindi na kay gin-predestined ang remnant. Katulad sa ibang nga pagtuo nga kung ikaw bisan sa wala pa makatuga kasi ning kalibutan way pa kamatawas ng kalibutan kung ikaw gin-predestined sa Ginoo maluwas gid. Pero ini by choice gyapon kag sa grace ng Ginoo. Although most of the people of Israel were disloyal, there were always some people who stood faithful to the covenant and keep loving and obeying God. This group of people is known as the remnant. Parang ma-preserve lang gid ang pagdala sang bandera sang Ginoo, may ara siya nga mga nabilin. Okay? Like them, 7,000 who had not bowed unto Baal. All Ethiopian who saved Jeremiah from death. Daniel and his friends who stood faithful in Babylon through Israel had been disloyal to God. God has always kept a remnant chosen by grace. Katao, no? May permi kada tanan nga mga generasyon gani sa panahon ni Daniel, may si Daniel and his three friends nangin loyal siya sa prinsipyo sang Ginoo kag sila ang nagbilin nga sa din nagpadayon sang pagpakamayo sang Ginoo. May mga tao gid sa kada henerasyon nga gin-preserve nila no, ang covenant nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Who's very responding sa pagpalangga sang Ginoo. I believe it's still the drawing love sang Ginoo no. Ambal niya sa Jeremiah nga ang everlasting love ya among nagatawag sa aton. So kung nataon taga ni Pastor kanay Daniel lang no kag iyang mga friends, makita naton ay grabe katutong mga tao, mga faithful na mga tao. Pero kung lang taon gid naton ng history nila sa Ginoo, makita naton nga grasya gid ang nag-preserve sa ila. Kay Elijah kag ang 7,000, ang Ethiopian, grasya gid sang Ginoo ang nag-preserve sa ila. So makita naton nga wala limit ang revelation sang Ginoo sa aton sa iya love. Ang limitation lang is if we are willing to accept and open our hearts wide sa pagpalangga nga na, then we could stand in the test. May mission na Mr. Milin ang Ginoo sa mga remnant Hiling diri. The mission of the remnant is pass God's love on to everyone around them. Wow. Simple lang gid nga ipasa padabot, ipaagi ang gugma sang Ginoo para sa katawan sa palibot. They are faithful witnesses of God on earth. They hear the voice of the Savior and follow Him. John 10:27 and 28. Amo na gali ang mission sang Ginoo sang mga remnant. Agod nga pass it on sang gugma sang Ginoo kay base kung wala siya sang remnant, hindi na tumabalaan sang next generation nga amo gali nang gugma sang Ginoo. Tiyan mo na pinagi sa Biblia nga subong na kay joy kita sang pulong sang Ginoo, dira gin-explicar ano bala ang mga eksperyensya, ano bala ang mga misyon sang remnant nga katawan sa Ginoo. Okay, let's proceed sa Rumilen sa the spiritual seed. Okay, sino ining spiritual seed? Ining espirituano nga bini paliog basa dira sa Galatians 3 verse 29. Galatia 3:29. Kag kun kamo iya ni Kristo, nyan kaliwat kamo ni Abraham, mga manunubli suno sa saad. Okay, no? Tungod kay atong matuod nga may remaining seeds, may mga remnant, tungod kay atong mga special remnant, special people sa Ginoo, nag-deviate, naglisa sila sa plano sa Ginoo, gin-open subong. Gin-open subong, bisan sa ang prophecy nato nagsugid, nga sa din, tungod sang
bugal nila tungod sa ilang pagka-hard-headed. Ang Ginoo ya wala nagtiyaga, basil kita nga ang Ginoo wala nagtiyaga, pero Ginoo may purpose ang Ginoo. I-open niya by choice gyapon. By choice gyapon kung nga nagdibiyat sila sa ilang prinsipyo. Tungod ang plano sa Ginoo nga mapadayon gyapon ti subong ari na kita sa spiritual seeds of God nga naga-refer siya sa inyo, sa aton, nga naga-enjoy kita, hindi kita yung original ng katawan sa Ginoo, ginsugpon lang kita. We are connected with the original vine sa Ginoo, agud nga sa din makaangkon sa pribileyo. Nga sa gimbasa nimo gina, kung ara kita sa kay Ginoong Hesus, we are Abraham's seed. Katawon na, hindi kita Yahudiyo, ang itsurat hindi katulad sa Yahudiyo, pero spiritually, Wala ta dugong nga Hudyo. wala kita dugong Yahudiyo, pero spiritually, ari nag-enjoy kita subong as spiritual Israel. Spiritual Israel. Ang sentro kag ang yabi no, hambal diri si Jesucristo. Kung kay Kristo kita, kaliwatan kita ni Abraham. Ta kagina pastor na share nimo nga kasubo man lang taon sa Israel nga wala na padayon or wala nila na obra nga buluhaton. Amo na nga nag-open sa aton. Pero ang original plan sa Ginoo, di ba sila ang palaagyan sa Ginoo para mag-share sang kamatuoran sa mga tao. Kung sa mga hintil nga katulad naton. Gapati man ko gasalig mo ka pastor nga ang endurance sa Ginoo ra lang gyapon sa ila. Galing mas nakita na mas ginapaspasan pagid sang Ginoo nga mas papalapnag. So siya nang gid nangamot. So kung hindi nyo pa kaya Israel, kung hindi ka magbaton nga kamo ang magpalapnag sa mayong balita sa inyong lugar, then ako ang mangita paagi. Ako malabot sa ila insigida. Ako ang maghatag sa akon mga pulong, ipakabuhi ko sa ilang kamatuoran. Ang i-open sa Ginoo ang field, no? Kita mo to sa pag sang alas 3 to sa ngapon tong ginlansan sa cross na open to ang kwan ang veil. Buot silingon ang pribileo open na sa mga hentil nga hindi na wala na sa distinction between the Gentiles and the Jews nga sa din ara na sa aton. Originally amo gibang plan sa Ginoo nga madabot naton inang pribileo pero kaling kay tungod sang do masil naton ang natural nga plano sa Ginoo wala lang masunod sa mga Israelinon. Siling nila White kanit diri sa may Faith I Live By date October 25. If we would come into possession of the heavenly inheritance, the glorious eternal substance, we must be in covenant relationship with God. God's people must be a peculiar, holy people, distinct in character and practice from the world. The Lord has set His church as a light in the world to guide the world to heaven. It is to be a part of heaven on the earth, flashing divine light on the pathway of benighted souls. Nami isang kwan sa kay Ellen G. White no nga sa din actually ini nga kwan gin-offer man sa mga sa original nga katawan sa Ginoo, pero sa aton subong kay past is past, ari na kita subong sa presente nga daw ari gin ang kwan nato ng pribileyo nga mangin isa sa mga espirituanon nga katawan sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo nga dapat i-possess naton ang pinasahi nga ugali. Ang ugali si Rome nga makita sa mga hintil spiritually dapat hindi mo makita sa aton. Makita naton hindi kita dapat mangin tail but head when it comes to spirituality, moral naton kag sa spiritual mangin head kita. Dapat ang pagkapinili naton subong a privilege of being a chosen generation aton nga tindugan gid ang kabuhi ni Kristo ang karakter ni Kristo mo silin sa book of education higher than the highest thoughts human thought can think is godliness and Christlikeness is the goal to be reached. Ang pinakamataas nga panguna-una sang tao amo ang dapat ang pagka-Diosnon, ang pagka-Kristohanon nga batyagon naton nga kita pinili nga katawan sa Ginoo kag pamaagi sa aton ang paghimaya kag pagdayaw sa Ginoo kag pagdala sang kapawa sa aton palibot. Kanami pastor sang pag-align kag pag-arrange sang aton Sabbath School lesson no nag-umpisa siya sa seed ni Abraham nga nang hindi nila ma-meet ang requirements. So kumbaga ang gina-expect sang Ginoo sa ila nagkadto sa aton kag gintagaan ta karon sang tsansa. And nakita naton nga
isa sa mga rason niya siguro nga na ano sa sang una is because hindi somehow wala nila nakabuhi ang kamatuoran nila ginapatihan. Naranduan ko, Pastor, ang Colossians 1:27 niya naghahambal sa ila ginbuot sang Ginoo ang pagpakilala kon ano ang kamanggaran sang himaya sining tinago sa tunga sa mga hintil nga amo si Kristo sa inyo ang paglaom sang himaya. Ang aton bala nga kabuhi ba nga suno sa maging basa kanina kay Ellen G. White that we have Christ. And that Christ, amo nang gina-share naton sa iban, and hindi lang sa pulungon, hindi ta pag ihatag ang kamatuoran o kung i-share ang kamatuoran niya na sa aton mga pulong lang. But then kung ang Kristo nga aton ginbaton sa atong kabuhi, kung si Kristo nga ginbaton sa atong kabuhi is ginkabuhi naton, amo na siya mismo ang mensahe, no? Ang aton kabuhi mismo nga na-live kay Kristo. Dapat consistent ka ng life nato, no? We preach, we live what we preach. Yes, Pastor. Nga hindi na kailangan magagamit ka sa trompa sa downtown o kung makibalo sila. Ang aton lang, bisan sa aton locality lang, first of all sa aton panimalay, sa mga membro aton sa panimalay nga daw wala pa sa kamaturan, dapat ipabadyag naton sila nga ang kabuhi ni Kristo ari sa aton. Kaya amo nang isabla ka ang banam la, can the world see Jesus in us? Ang kalibutan lang makakita sa kay Kristo sa aton. Pinaagi sa aton simples, the way we speak, the way we talk, the way kita mag-behave sa aton palibot, sa aton panimalay, mabatyagan nila nga mayarang Kristo sa aton. Gani mga abyan mga uturan. Sa sininga semana, katahom sang mensahe sang Ginoo kung paano magkabuhi ang binhi ni Abraham, kag paano magkinabuhi ang mga katawan nga sa kay Kristo, kag eventually mangin binhi ni Abraham sa sining panagkon nga ari kita sa puno sang pagpangangkat labi na sa problema subong nga daw halos nagaguba na labi na ari kita sa postmodern generation nga daw mga katawan subong daw ila mag-enjoy lang sang self nila, daw hindi na mabatyagan maayong may arapang Dios dapat nila alagaron. It's a challenge para sa atong Christians, Sir Romilin, nga kita amo ang giyapon ang gamiton sa mga restorer of the breach. Ibalik naton kung ano ang na-failure sa mga Israel noon. Kung nangin failure sila, by God's grace, dapat ma-fulfill sa atong generation. Last word, parting word ni mo, Sir Milin? Siguro, Pastor, is ang na-learn ko gid sa gina-share ng Pastor no kag sa lesson naton nga ang message naton hindi ang aton nga doktrina. Ang mensahe naton hindi ang fundamental beliefs naton bilang mga mambal kinatawhan kat sang Ginoo spiritual Israel. Ang mensahe naton is ang Kristo nga nabaton naton. But then mga utod kun ang Kristo nga na hindi naton personally kilala, wala ta sang mensaheng ihatag bisan pa sa ulado naton ang Biblia nga ato ginakaptan. Bisan pa word for word ma-quote naton. But then if ang Kristo nga na wala ga kabuhi sa aton. Wala ta gid paton personally and wala kita experiential knowledge about him. We know about him but we don't know him personally. Wala kita sang mensahe nga ihatag sa mga tao. Kagang mga tao nga na magapabilin sa kadulom. Ang gid pakamatyan sang Ginoo. Okay. Thank you very much, Sir Romilin. Tama ka namin sa atong discussion. Salamat sa imong mga shares ang ideas nimo. Kag mga kabyan mga kutoran, before kita mag-close atong program pangabay natin si Sir Romilin sa atong closing prayer. Mga muyo kita. Ginoo siningatak na gapasalamat gid kami nya gintagaan mo kami kahiginan nya magpamati sang imo mga tinaga sa imo pulong paagi sa Sabbath School lesson. Ginoo, salamat nga ginpakita mo samon sa history nga ang imo promise magapabilin apang kun hindi kami mangin willing nga mangin part sini hindi man kami Ginoo makakita sang dako-dako nga blessing sa among kabuhi. Gabay pa Ginoo mangin ehemplo ang Israel nga history sang Israel sa amon Ginoo nga kami man ang handumon lang ginamon sa amon kabuhi isang magkabuhi si Kristo sa amon tagpusoon. Salamat sa imong katutom, salamat sa imong pag-ubay. Sa ngalan ni Jesus naman manluluwas. Amen. Amen. Okay, God bless. God bless sa tanan.